Ano nga ba ang measure of position? So, ang ibang libro sa statistics, nire-refer ang measure of position as measure of location. It is a statistical measure used to determine the position of a single value in relation to other values in a given dataset. So, para itong address ng isang data. So, for example, meron ka kunwaring dataset composed of the following. We have 1, 3, 6, 9, 8, 15, 13, 17, and 20. So, ibig sabihin, ang data natin is ranging from 1 up to 20. So, kung i-divide natin kunwari ang data sa 4 na bahagi, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 1 to 5, tapos 6 to 10, and then data na from 11 to 15, and then from 16 to 20. So, kung i-divide natin ng ganun yung dataset, ilan ngayon or saang grupo kabilang yung mapipili natin na data. So, for example, ang napili natin ay 8. So, alam natin, kitang-kita natin na ang number na 8 ay kasama sa group number 2. So, ang tanong ngayon, paano natin igugrupo or ano yung mga palatandaan para masabi na ito yung ating grupo or yun yung dapat na division. So, itong mga part na ito or yung mga values na yan sa dataset ay yung tinatawag nating measure of location. So, sila yung nagsasabi kung nasaan yung ating data or kung nasaan yung ating single value. So, para malaman natin ang location o position ng isang data, kinakailangan ng addresses. At ang addresses na ito ay tinatawag nating quantiles. So, these are the cut points dividing the range of data into contiguous interval with equal probabilities. So, ibig sabihin, dapat equal yung probability, tapos it is contiguous interval. So, paano natin i-determine yung mga cut points? Bago yun, alamin muna natin ano ba yung mga types of quantiles na ginagamit sa measure of position. So, una, meron tayong quartiles, we have deciles, and we have percentiles. So, gamitin natin yung keyword para mas madali nating matandaan yung ating types of quantiles. So, sa quartiles, we have quart. For deciles, we have deci. And for percentiles, we have percent. So, alam natin na ang keyword na quart ay tumutukoy sa number na 4. Kaya kung mapapansin niyo ang definition nito, quartiles divide the rank data into 4 parts, kung saan ang kada part ay may 1/4 na probability. Sa deciles naman, i-divide ang entire dataset into 10 equal parts, wherein each part receives a probability of 1/10. And sa percentiles naman, we have 100 parts that divides the data into 100 parts, of course, and each part has 1/100 probability. So, kung hindi pa masyadong nauunawaan ang quartiles, deciles, and percentiles, let's have this table. So, although si median ay isa ding bahagi ng measure of position, hindi muna natin siya bibigyang pansin kasi na-discuss na natin siya sa measure of central tendency. So, ang i-discuss natin will be quartile, decile, and percentile. So, nabanggit natin na ang number of division sa quartile, decile, and percentile are 4, 10, and 100. So, meron din tayo ditong nakikita na number of quantiles. So, anong ibig sabihin yan? So, kung median ang pag-uusapan, ihalin tulad muna natin ang isang data or ang isang dataset sa isang mahabang kahoy. So, kung mapapansin ninyo, sa median, kung kinakailangan ng dalawang division or dalawang parts, ibig sabihin, kinakailangan ng isang quantile or isang cut points. Di ba kapag hinati natin ang kahoy sa dalawang parts or sa dalawang division, kinakailangan ng isang cut points. So, yan yung sa median.
So, paano naman kapag sa quartile? Ihalintulad ulit natin ang dataset sa isang mahabang kahoy na i-divide natin into 4 equal parts. And para mahati natin yung kahoy or yung dataset into 4 equal parts, kinakailangan natin ng tatlong quantiles or tatlong cut points. So that is 1, 2, 3 para magkaroon siya ng apat na parts. So first part, second part, third part, and your fourth part. So ganun din ang decile and percentile. So kung kinakailangan natin ng 10 divisions, ibig sabihin kinakailangan natin ng 9 na quantiles or 9 cut points para mag-produce tayo ng 10 divisions or 10 parts. So ganun din sa percentile. Kung kailangan mo ng 100, ibig sabihin kailangan mo ng 99 cut points or 99 quantiles. Paano nga ba natin i-determine ang quantiles ng isang ungrouped data? So, narito ang procedures. So, una, kailangan nating siguraduhin na ang data na ibinigay sa atin ay arranged from smallest to largest or in ascending order. Pangalawa, we are going to determine the location of the quantile using the formula I multiplied by n plus 1 over r. So, location pa lang ito. So, sunod nating gagawin pagkatapos nating alamin yung location ay alamin kung ano yung value na naandun sa location. So, we are going to determine the value of that quantile using interpolation method. So, mas mauunawaan natin to kung meron tayong example. Pero bago yun, makikita ninyo sa formula ng location na meron tayong mga variable na I, N, at saka R. Yung I natin is the quantile order. So, saan natin siya makikita? Kung ano yung subscript ng quantile na ibinigay, yun na din ang magiging value ng I. Yung R, which is the number of division, ay napag-aralan natin kanina, which is 4 for quantile, 10 for decile, and 100 for percentile. And yung N naman is the total number of scores. Now, let's have this example. So, ibinigay yung data, which is 9, 10, 11, 13, 19, 21 hanggang 146. So, ibig sabihin yung data natin is ranging from 9 hanggang 146. So, for letter A, we are going to determine quartile 1 and quartile 2. So, una natin kailangang gawin ay siguraduhin na ang ating dataset ay naka-arrange from smallest to largest or in ascending order. And nakikita natin na it is already arranged from 9 up to 146. So, ibig sabihin naka-ascending order na siya. So, ibig sabihin, we can now proceed to step number 2, which is determining the location. So, for letter A, simulan natin sa Q1. So, dahil nabanggit natin na ang value ng I is kung ano yung subscript, ibig sabihin ang hinahanap natin is the first quartile. Ano yung ating R? Or rather, yung small letter R. Yung small letter R natin ay yung number of divisions. And dahil yan ay quartile, Q, ibig sabihin, i-divide yung dataset sa 4 na bahagi. At ang susunod natin is the number of dataset. And kung bibilangin natin ang dataset, we have 30 scores or 30 data. So, we have 30. So, ibig sabihin, ang location natin na Ri, na ang formula ay I, n plus 1 over R, I, 1 multiplied by 30 plus 1 divided by 4. Or that is equal to 1/4 of 31. In your calculator, you just simply multiply 1 times 31 and then i-divide mo yung answer by 4 and that will give you 7.75. Ibig sabihin, yung location ng unang quartile ay nasa ika 7.75 na data. So, nasaan siya sa ating dataset? So, isulat natin yung 7. Isulat natin yung 8. So, bakit 7 and 8? Kasi, yun yung bracket kung saan nakapaloob yung 7.75.
So, ano yung ika-7th sa dataset? So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, makikita natin na ang ika-7 or ika-7th data sa ating dataset ay yung number na 22. Tapos, yung ika-8 naman is yung 32. So, aalamin natin ang 7.75 using interpolation method. So, ibig sabihin, we have Q1. So, ano yung interpolation method? Simple lang. Kopyahin mo yung ika-7, tapos mag-a-add ka ng 0.75 kung saan ito yan. And then, imumultiply mo ng ika-8 minus ika-7. So, walang fixed na formula, pero ito yung pattern. So, ano nga ba yung ika-7? We have 22, tapos 0.75, then imumultiply mo siya nung ika-8, which is 32, and then, yung ika-7 ulit natin, which is 22. So, that will give you 29.5. So, ibig sabihin, ang Q1 natin ay 29.5. So, tingnan natin kung ano ang location at position nung kinompute natin na Q1. So, tingnan natin yung data. So, mapapansin nyo dito na naandito yung ika 7.75. Gamit tayo ng pen. 7.75. Tapos, yung ating Q1 ay 29.5. So, alamin natin yung Q2. Paano naging 79.5 and paano naging 15.5. So, sa letter A ulit, ay, gamit tayo ng pen. Sa letter A ulit, ang pinapahanap ulit sa atin ay Q2. So, it follows na ang hinahanap natin ay yung pangalawa. So, ibig sabihin ng I natin, which is the subscript of Q, which is 2. So, next, we have R, kung saan dahil yan ay quartile, i-divide natin ang dataset into 4 equal parts. And, syempre, ang N natin is 30. Okay. So, we can now locate or determine the location. So, gagamit tayo ng formula na Ri, the location, which is I, multiplied by N plus 1 over yung maliit na R. So, we have 2 over 4 multiplied by 30 plus 1. So, that will give you 2/4 of 31. Or simply, 2 times 31 divided by 4. And that will give you 15.5. So, ibig sabihin, ang location natin Ri is at 15.5 data in the entire dataset. So, ngayon, alamin na natin yung value nung ika 15.5. So, syempre, ang kailangan natin is yung ika 15 and sunod sa 15th will be the 16th kasi nasa gitna nila is yung 15.5. Okay, so sa dataset, alamin natin yung ika 15. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ika 15 natin is 79. Tapos, yung ika 16 natin is 80. So, ibig sabihin, yung 15.5 is a value between 79 and 80. Ito ngayon yung hahanapin natin. So, gamit ulit tayo ng interpolation, same pattern. Yung ika 15th muna, 15th, tapos kukunin natin yung value nung decimal, 0.5, and then, kukunin natin yung ika 16th, ito, and, imaminusan natin siya nung ika 15th. So, ibig sabihin, yung ika 15th natin is 79.
79 plus 0.5 and then multiplied by 80 minus 79. So it will give you a value of 79.5. So again, ito yung location at ito yung value ng quantile or quartile 2 doon sa location na 15.5. Kaya kung titingnan natin ulit yung dataset, makikita natin na yung ika 15.5, yung ika 15.5, ang value niya is 79.5. So ano ang ibig sabihin nito? Kung matatandaan natin yung measure position for quartile, i-divide niya yung dataset into 4 equal parts, and because dividing the set into 4 equal parts, kinakailangan ng 3 cut points, which is Q1, Q2, and Q3. So din-determine natin yung Q1 and Q2. So makikita din natin yung value ng Q3, which is found at 23.25th location. So sa baba ang yung location, tapos sa taas naman ay yung mga values. So ibig sabihin yung first group natin are composed of values that are less than 29.5. And then yung second nating group, this is group 1, yung second nating group are values which are in between 29.5 and 79.5. Yung group 3 natin is composed of values between 79.5 and up to 112.25. And yung last natin, which is group 4, are values which are greater than 112.25. So ibig sabihin, nahati natin yung entire dataset into 4 equal parts. So kung example, mag-pick tayo ng isang data such as 46. Example lang. So saan natin matatagpuan si 46? So mapapansin natin na ang 46 ay in between 29.5 at saka 79.5. So which is, this is 1/2, this is 1/4, this is 1/4, and this is 3/4. Or kung ihalintod naman natin sa percentage, this is 25%. Yung 15.5 na kalahati is 50%. And yung 3/4 is 75%. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin yung score nating 46 ay kabilang sa lower 50%. Uulitin natin. Ang score na 46 ay kabilang sa lower 50%. So what if ang score na meron tayo is 93? Saan naman natin siya mahanap? Kung pagbabasehan natin ang illustration, pwede nating masabi na ang 93 can be found at upper 50% or upper Q2, o kaya pwede nating sabihin na lower 75% or lower Q3. So diba matatagpuan natin ang 93 in this group. So that is higher than 50% but lower 75%. So ganun i-determine yung location ng ating data. And yung mga quantiles ang nagsisilbing addresses. So lastly, kung halimbawa magbigay ako ng data which is 16, for example, alam natin na matatagpuan natin yon on this part. Okay? So ibig sabihin, we can say that 16 belongs to lower 25%. Nasa baba siya ng 25% or nasa baba siya ng Q1. So ganun ang ibig sabihin ng ating measure of location. Now for letter B, kailangan nating i-determine yung decile 3 and decile 5. Ano ba yung mga value ng decile 3 and decile 5? So we have the same set of data. So syempre, aalamin muna natin kung yun ay naka-arrange from lowest to highest, and mukha namang naka-arrange na siya.
So this time, we will proceed with the location of D3. So simulan natin kay D3. So letter B, D3. So ang I natin, again, will be the subscript. Kung ano yung subscript ng ating quantile, yun na din ang magiging value ng I. So we have 3. And then yung R, dahil decile na tayo, we are going to divide the dataset into 10 equal parts. And yung N natin will still be 30. Dahil lahat ng ating dataset, kapag binilang mo, 30. So nasaan na ngayon ang location ng D3? So we have I, N plus 1 over R. So we have 3 divided by 10 multiplied by 30 plus 1, or we have 3 over 10 multiplied by 31. So ang value natin or ng location ay nasa 9.3 or 9.3 or 9.3 data. So yan yung ating location. So this time, i-determine natin doon sa dataset na meron tayo, ilan ang value or ano yung value ng 9.13 or 9.3. And alam natin na yung 9.3 ay matatagpuan natin in between 9 and 10. So ibig sabihin na andito sa gitna nila yung 9.3. Okay? So ano ba yung ika-9 natin? Magbilang ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So that is 35. And then yung ika-10 natin is 36. So therefore, ito ngayon yung hahanapin natin. So again, interpolation method. Kunin natin yung ika-9. Tapos i-add natin yung decimal place, which is 0.3. And then yung ika-10 minus ika-9. So ibig sabihin, we have 35 plus 0.3 multiplied by 36 minus 35. Ibig sabihin, ang magiging value natin for D3 ay 35.3. So, yun na ngayon ang value ng ating D3. So, i-test natin or i-check natin using the next slide. So, ibig sabihin, makikita mo dito na yung ating D3, ang location niya. So dito sa ating example kung saan nagpapakita ng decile, makikita mo dito na ang location ng D3 or R3 is 9.3 and yung ating D3 value ay matatagpuan natin sa 35.3. So ibig sabihin, itong D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 hanggang D9 ang yung mga quantiles, and i-divide nun ang dataset into 10 equal parts. So we have group 1, group 2, or part 3, part 4, part 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So dito naman, paano natin ilo-locate yung ating data? So for example, my data na ipapalocate is 44. Hanapin natin yung 44. Matatagpuan natin siya dito sa group 4. So ano yung group 4? So ang 44 can be found between D3 and D4, which has the value of 35.3 and 49. So alam kaagad natin kung ano yung location ng 44. So kung sabihin natin na ito ay kunwari grades ng mga estudyante, yung ating mga scores, and sabihin ng instructor kunwari na ang passing score is 81. The passing score is 79. So kunwari, sasabihin ng instructor na ang passing score ay
89.2. Okay? So, alam natin na ang 89.2 ay yung D6. So, ibig sabihin, lahat ng score na pasok sa group 7, 8, 9, and 10 ang siyang pasado. And yung mga scores that belongs to the group 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ay siya namang mga failed. So, ganun ang ibig sabihin ng measure of location. So, alam mo kaagad kung nasaan yung location ng iyong score or ng iyong data. So, balikan natin ngayon yung ating example dahil ang nakukompute pa lang natin ay yung D3 at yung location 3. So, this time, ang i-compute naman natin ay yung D5, which is still belongs to the letter B. So, D5. So, still, ang I natin is equal to the subscript, which is 5. Yung R natin, dahil decile, ibig sabihin 10 parts. And yung N natin, dahil same lang din ng data na ibinigay, will be 30. So, ibig sabihin, ang location ng ika-D5 or D5 or ng D5 na quantile, ang location niya can be determined using I multiplied by N plus 1 over R. So we have 5 multiplied by 30 plus 1 divided by 10. So we will have 1/2 of 31, or that is 15.5 again. So we have Ri or R over 5. So this is your location ng D5. Okay? So yung D5 natin, again, makikita natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So yung ika-15th natin is yung 79. And yung ika-16th rather will be 80. So ang hahanapin natin is yung ika-15.5. So using again interpolation method, your D5 will be 15 plus, kunin mo ngayon yung decimal neto, multiplied by 16, this one, and ima-minus mo yung ika-15. So ito naman siya. So next natin, ilagay na natin yung mga value. Yung ika-15 ay 79 plus 0.5 multiplied by 80 minus 79. And after you do calculation using your calculator, you will find that the value of D5 is 79.5. Ayusin lang natin. Again, the value of D5 will be 79.5. So ito ngayon yung ating D5. So balikan ulit natin yung figure. So this time, kung mapapansin ninyo, yung D5 natin ay 79.5. Ngayon, kung napansin ninyo, yung value ng D5 ay pareho nung Q2. Kasi pareho silang 50% ng data or kalahati. So balikan natin yung figure ng quartile. Yan. So kung mapapansin ninyo, ang Q2 is 50% or kalahati. So pareho silang may quantile na 79.5 or quantile value na 79.5. So ganun din sa percentile. Kung i-compute natin ang percentile, mapapansin ninyo na ang P50, which is 50%, ay pareho din ng value. So itry natin hanapin yung P50. So ibig sabihin ang I natin will be 50. This time, ang R natin dahil percentile, ang gagamitin natin is 100. And ang N natin is still 30. So ibig sabihin, we have, ang location will be I, N plus 1 over R. So that is 50 multiplied by 30 plus 1 divided by 100. And kung mapapansin ninyo, 50 divided by 100 is 1/2. So 1/2 of 31 is still 15.5.
So that is the location. So kung 15.5 dahil pareho yung kanilang location, it follows na yung ika-15 at yung ika-16 na data ay yung 79 at 80. So ang hahanapin ulit natin is 15.5 na data. So this time, we have P50 and mapapansin ninyo na we still have the same pattern, plus 0.5 multiplied by 16 minus 15, and that is 79 plus 0.5 multiplied by 80 minus 79. And again, P50 is equals to 79.5. So ibig sabihin pala, we can say that D5, Q2 at saka P50 have the same value and have the same location. So narito ang relationship among quantiles. So let's make use of another color. So kung mapapansin ninyo, yung Q2, yung D5 at saka P50 falls on the same point, and this is 50% of your data. Ibig sabihin kalahati ng iyong data. And kaya natin isinama yung median kasi ang value ng Q2, D5 at P50 ay equal din sa median. So para mas madali, we can say that median is equals to Q2 is equals to D5, and that is equal to P50. They have the same location, and same value. So wag nating kakalimutan na ang median, Q2, D5 at saka P50 ay pare-pareho ng value. So dito sa ating illustration, alin pa ba yung magkapareho ng value at magkapareho ng location? So kanina, ang Q1 is 25% of the data. Okay? So 25%, ibig sabihin, ganun din ang value niya at location sa P25. So we can say that Q1 is equals to P25. It also follows that Q3 is equals to P75. So yan ngayon yung magkakapareho ng location and value. And also lastly, ang D4 ay pareho sa P40. Okay? So yun yung ating relationship among quantiles. So this time, it is for you to practice determining the quantiles and the location of the data. So we have here a task, sit work, or a recitation wherein you are given a data set composed of the following values: 85, 96, 76, 108, 85, 80, 185, 70, and 95. So, try nating i-determine yung Q1. So, syempre, i-arrange muna natin yung data from smallest to largest. So, ang smallest natin, of course is 70, followed by 76. So 70, 76. Ang sunod natin is 80, followed by tatlong 85. So 85, 85, 85. Next, ano ba yung sunod nating data? We have 95, we have 96, we have 100, and 108. So naka-arrange na yung data from smallest to largest. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ang n natin will be 10. So try nating hanapin yung Q1. So ang location ng Q1 will be I n plus 1 over R. So subscript ng Q is 1,
multiplied by 10 plus 1 divided by, since that is quartile, so ibig sabihin 4 divisions, so that is 1/4 of 11. So nasaan ngayon yung location ng quartile 1? So that can be found at 2.75th data, RI. So ito ngayon yung ating location. So this time, alamin natin yung value ng Q1. And that is equal to, o gaya nung ginawa natin kanina, erase muna natin. Gaya nung ginawa natin kanina, we have yung ika-second at saka syempre yung ika-third, kung saan makikita mo yung sa gitna yung 2.75th na data. And makikita natin na ang ika-second ay 76, ang ika-third ay 80. So ibig sabihin nasa pagitan ng 76 at 80 yung ika 2.75th. So ang Q1 natin will be second minus, or rather plus 0.75, or erase natin. (0.75) multiplied by third minus second. So that is 76 plus 0.75 multiplied by 80 minus 76. Using your calculator, the answer would be 79. So ibig sabihin, ang first quartile natin is 79. So dito siya matatagpuan, 79. So ang 79 natin is our Q1. So this time we are now to find Q2. So gaya ng process natin, location muna. So that is I n plus 1 over R. So yung I natin will be 2 dahil pangalawang quartile, and then 10 plus 1 divided by, dahil yan ay quartile, so we are going to use the denominator 4, so that is 1/2 of 11, and 1/2 of 11 is 5.5 or 5.5. Okay, so therefore ang ating value can be found sa ika-5th at saka ika-6th na data. So dito natin matatagpuan yung 5.5. Idiretso na natin. So that is 5th plus 0.5. Ito ulit yung ating 0.5. And then 6th minus 5th. So yung ika-5 natin, 1, 2, 3, 4, 5 is 85 plus 0.5. Tapos yung ika-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 85 ulit minus 85. Okay, so ito ay magiging 0. So tanggal din ito. So ang Q2 natin is 85. So ibig sabihin 80, 85. Ito ngayon yung ating Q2. Okay? So ikaw na ang maggawa or mag-determine ng D5, D7, P50 at P80 para sa iyong practice.